Isang bangka ng mga migrante mula Gambia ang lumubog sa baybayin ng Mauritania, kung saan hindi bababa sa 69 tao ang nasawi. Dozens ang nawawala. Iniulap ng Coast Guard na nangyari ang trahedya nang ang mga pasahero na nakakita ng lupa ay nagsigawan sa isang bahagi ng masikip na bangka na nagdulot ng pag-ikot nito. Ang tensyon sa pagitan ng ACC at Venezuela ay tumaas nang ipadala ng mga Amerikang barkong pandigma sa Caribbean para sa isang diumano antidroga na misyon. Bilang tugon, nagsagawa ang Venezuela ng pambansang militar na ehersisyo na pinangunahan ni Pangulong Maduro. Habang sinasabi ng mga opisyal ng ACC at mga analis na walang banta ng pagsalakay, ang mobilisasyon ay naging pangunahing paksa sa publiko at nagdulot ng takot sa bansa sa Timog Amerika. Inilathala ni kalihim ng panlabas na gawain confident na ipinagbawal ang Turkey ang lahat ng barko at eroplano ng Israel mula sa kanilang mga pantalan at himpapawid. Ang mga hakbang na ipinatupad dahil sa digmaan sa Gaza ay nagbabawal din sa mga barkong Turkish na mag-angkat sa Israel. Sa isang videong mensahe sa US-American Augustinian Province na St. Thomas von Villanova, ipinaabot ni Papa Leo XIII ang kanyang pasasalamat para sa pagbibigay ng Holy Augustine Medal. Iginagalang niya ang pamana ni San Agustin na ang walang humpay na paglalakbay patungo sa Diyos ay nagsilbing inspirasyon sa misyon ng simbahan. Hinimok ng Papa ang komunidad na ipagpatuloy ang kanilang mahal na serbisyo, magpanatili ng espiritu ng pakikinig, at isulong ang pagkakaisa at nagtapos sa isang panalangin para sa kapayapaan at pagmamahal sa komunidad. Sinubukan ni Donald Trump na isang panig na bawasan ang $5 bilyong na tulong mula sa ibang bansa na inaprubahan ng Kongreso. Sa isang mahiwagang taktika na huli ginamit noong 1977, nais niyang iwasan ang Kongreso at ipahintulot na mag-expire ang pondo. Ang unang dedikadong pabrika ng photon quantum computer sa China ay naglatag ng pundasyon sa Shenzhen. Pinapatakbo ng quantum company Nakboson, ang pasilidad ay gagawa ng 12-12 ng mga makina na may temperatura ng silid taon-taon. Ito ay isang makabuluhang hakbang sa pag-scale ng teknolohiya ng quantum computing na nangangakong mabibigay ng mas mataas na kakayahan sa pagproseso upang lutasin ang mga komplikadong problema.